Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos kay kaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos ang namin, ang makapangyarihan. Panginoon Yesu Kristo, ng Diyos, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan at sulinan ka. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ayon kay Propeta Sirach, ang dalangin ng mga mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at umaabot patungo sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamon ng balong nagsasaysay sa nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad na nakakaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan, at iginagawad ang katarungan
sa nasa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang atin pong itutugon. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas tayo pong lahat. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa, tugon. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing na matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tugon. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas, sa napakupkop siyang lumilingap. Tugon. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Sa pagharap niya sa kamatayan, ipuputong kay Pablo ang isang korona bilang hantungan ng lahat ng kanyang mga hirap at sakripisyo. Basa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y aalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos, ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba.
May dalawang lalaking pumanhig sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-30 linggo, 30th Sunday of Ordinary Time. So mga 3 linggo na lang po, papasok na tayo sa panibagong kalendaryo o papasok tayo sa panahon ng Adbiento. The 30th Sunday. At ngayon po ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang Linggo ng Misyon o World Mission Sunday, na kung saan ay pinapaalala sa atin ang ating pong mga misyon na magpahayag, maghatid ng mabuting balita sa kasulok-sulukan o bawat bahagi ng mundo. At hindi natin ito pwedeng ipagwalang bahala o kaya sabihin natin yung iba na lang. Dahil tayo, dito lang tayo, pero sa abot ng ating makakaya, sikapin natin na maipahayag ang mabuting balita bilang mga misyonero. Hindi naman kailangan, no? Of course, yung iba po talagang ipinapadala sa ibang mga lugar, sa mga liblib. Pero sa atin po, kung hindi man tayo kabilang doon sa mga ipinapadala, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, pakikisalamuha, sa paggamit ng social media, ay maihatid nawa natin ang mabuting balita. Sabihin nyo nga po, ako ay makasalanan. Inaamin ba talaga natin na tayo ay makasalanan? Minsan kapag sa isang beses, isang taon, doon lang talaga tayo proud, no? Na sinasabing ako ay makasalanan tuwing Ash Wednesday. Kasi lahat ng nagpapalagay ng abo, makasalanan. Umaamin at sinasabing tayo ay makasalanan. Kung babalikan natin ng kaunti nung huling linggo, last Sunday, ano ang sabi ni Kristo? Yung paalala niya sa mga alagad? Ano yung sabi ni Kristo? Isip, hindi matulog, ha? Isip. Anong sinabi niya sa atin? Wala na naman. Sabi niya nung huling linggo, sabi niya, di ba, manalangin kayong lagi at huwag manghinawa. Diba? Sabi po na, no? Yung eksakto, sabi niya, isinaysay ni Jesus ang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sabihin niyo nga po, magdasal. Yung kahalagahan ng pagdarasal, kahalagahan ng pakikipag-usap sa Diyos. Na minsan, kahit ayaw mong kausapin, kailangan mong kausapin. Kahit ayaw mong magsalita, magsasalita ka sa Panginoon. Yung bang mailabas mo kung ano yung saloobin mo. No?
Yung nararanasan mo, ikwento mo. Ganon ang ginagawa natin sa pagdarasal. Ngayon naman, kung Sunday, yung kahalagahan ng pagdarasal, maging matibay, na huwag titigil. Ngayon naman, kung magdarasal naman tayo, ano ang dapat nating disposisyon? Pag sinabing disposisyon, attitude, yung pag-uugali, o kaya naman pagkilos kung tayo ay magdarasal. Alin ba yung mas nais ng Diyos? Kasi ang Diyos po, sabi nga ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay talagang umahatol, nagbibigay ng hustisya. Ang Diyos walang kinikilingan. Lahat ng panalangin kanyang dinirinig. Pero sa atin, paano tayo dapat kumilos? Bakit nga ba nandito tayo? Ano ang nais mong sabihin sa Diyos? Kaya ibinigay sa atin itong talinghaga ng dalawang nananalangin. Isang Pariseo at isang publikano. Yung publikano, sabi nga dito, halos hindi makatingin sa Diyos. Yung isa naman, talagang bidang-bida. Ano ba yung pwede natin na maalala dito? Na kung tayo po ay magdarasal, kung tayo ay pupunta sa Diyos, sa harapan ng Diyos, hindi mo kailangan ibida ang iyong sarili. Kasi kung tutuusin, tandaan niyo po, lahat ng mayroon tayo dahil sa Diyos. Kasi kung mataalala natin yan, na dahil sa kabutihan loob ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos, hindi natin magagawang magyabang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mayabang. Hindi tayo hinahanapan ng Diyos ng mga achievements natin, ng mga tagumpay natin. Hindi yung galing natin, ang kailangan natin dalhin, kundi kung paano tayo tinulungan ng Diyos dahil sa Kanyang galing. At yun, sabi tingnan nga natin, baka mamaya hindi lang natin napapansin na nagiging ugali na natin ang Pariseo. Nagiging Pariseo tayo, ang tingin sa sarili, angat sa iba. Ang tingin sa sarili, mabait. Hindi lahat ng sumusunod at nakakaalam ng salita ng Diyos ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Minsan po, mahirap magmisa, mahirap tumayo dito dahil alam ko naman sa sarili kong ako ay makasalanan. Pero sadyang ipinapahintulot ng Diyos, sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, na makapagmisa at mahiyatin ang mabuting balita. Dahil ang mahalaga kay Kristo, ang mahalaga sa Diyos, ay kung ano ang nilalaman ng ating puso. Minsan nagiging dahilan yung kung ano ang tingin mo sa sarili mo para lumayo o lumapit ka sa Diyos. Kapag ang tingin natin sa ating sarili, mabait na, kaya tayo nagsisimba kasi hindi tayo katulad nila. Hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nandaraya, hindi tayo pumapatay, hindi tayo nangangalunya. Sa tingin ng ibang tao, hindi. Pero yung ating ginagawa, na hindi nila nakikita, yun yung nakikita ng Diyos. At alam natin yan. Sana yung pusong mapagpakumbaba, yan ang mas kinalulugdan ng Diyos. Sabihin nyo nga po, mapagpakumbaba.
hindi naman tayo hinuhusgahan ng Diyos. At kahit kailan, huwag mong iisipin na wala akong karapatan na humarap sa Diyos. Dahil tayo ay makasalanan. Ako ay makasalanan. Pero kung tayo po, kahit hiyang-hiya tayo, pero nagpapakumbaba tayo sa Diyos, labis niya itong kalulugdan. So, minsan ang dahilan na marami, bakit ayaw mo magsimba? Kasi makasalanan ako eh. Bakit ayaw mo magsimba? Wala naman akong kasalanan eh. Di ba ganun ang mga dahilan ng mga tao? Wala naman akong kasalanan. Wala naman akong ginagawang masama. Ganun din naman, guilty tayo. Kasi makasalanan ako eh, kaya hindi ako karapat-dapat pumasok ng simbahan. Kung titingnan mo naman, may mga nasa loob din ng simbahan, ano ba ang tingin sa sarili? Kahit na tayo na lang dito, ano ang tingin natin sa ating sarili? Mabait na ba tayo? O kaya tayo nandito kasi nag-i-struggle pa tayo. Nahihirapan pa tayong magpakabait. Pero naniniwala tayo na tanggap pa rin tayo ng Diyos. Ay nga, napakabait ng Diyos eh. Kaya nawa po, sa pagpapatuloy natin ng ating pagdiriwang ay patuloy natin hingin ang grasya ng Diyos na magkaroon tayo ng lakas ng loob na lumapit sa Kanya sa kabila ng ating mga pagiging makasalanan. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinanunumbalik mo kami, mulit-muli sa iyong piling, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak at ng iyong Espiritu. Tulungan mo kaming maging mabuting kinatawan ng iyong pagpapatawad, pakikinig at kaligtasan. Kami dumadalangin, Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Maging mapagbantay at mapanuri nawa kaming iyong simbahan laban sa kasalanan. Gawin mo kaming laging tapat sa iyo sa aming bawat salita at gawa. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Liwanagan mo ang mga lingkod bayan sa iyong katotohanan upang kanilang bawat gawait kaisipan ay manatili sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Alalayan mo at pagyabungin ang lahat ng mga misyonero at kami ring mga natitipon ngayon upang ganap kaming makapaglingkod sa iyong kaharian. Ngayong ginugunitas namin ang World Mission Sunday. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami.
Tanggapin mo ang aming mga kapatid na yumao sa iyong kaluwalhatian sa langit. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. May kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin, araw-araw tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus,
naming mahal ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Ngayon
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.